Sinisi ni Finance Secretary Ralph Recto ang katiwalian sa gobyerno kung kaya't bumaba ang kita ng gobyerno. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, paano pinaliwanag ni Secretary Recto ang epekto sa ekonomiya ng flood control scandal? Sige, sa pagdinig ng Senado, kaugnay sa panukalang budget ng Department of Finance para sa 2026, natanong ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang DOF kung bakit tila hindi raw nakakamit ng ating gobyerno yung revenue target natin o yung dapat na kinikita ng gobyerno natin in the last 3 years. At ang paliwanag dyan ni DOF Secretary Ralph Recto, isa sa dahilan ay korupsyon. Ang sinasabi ni Secretary Recto, kaugnay dyan, yung mga maanumalyang flood control projects. Nagtataka daw yung kalihim kung bakit buhos yung pondo sa mga flood control projects pero tila hindi ito nauuwi sa paglago ng ating ekonomiya. Sabi pa nga ni Secretary Recto, kung hindi raw sana nauwi sa korupsyon, yung mga pondo para sa mga proyektong yan, maaring lumago pa raw sana yung ating ekonomiya ng 6 to 6.2%, which did not happen. Narito yung bahagi ng pahayag ni Secretary Ralph Recto. Dahil napunta ang parte ng capital outlay doon nga sa ghost projects or substandard projects ay apektado yung growth natin. Siguro yung ekonomiya natin would have been growing at mas malaki ang koleksyon ng BIR at BOC. At may natanong ba si Secretary Recto kung kumusta ang koleksyon ng buwis sa gitna ng isyu ng korupsyon? Natanong din ni Senator Win Gatchalian, kinumusta niya, kamusta yung tax collection natin? At ang tinanong din ni Senator Gatchalian, may ilan bang mga kababayan natin tila nawawalan na ng gana na magbayad ng buwis dahil nga sa kaliwat ka ng issue ng korupsyon, may mga rallies pa about it. Bagay na umayon si Secretary Recto. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Do you see any slowdown in terms of paying taxes? Yes, nararamdaman na ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng collection nila nababawasan ng konti, but so far, manageable naman. Jiggy, sinabi rin ni Secretary Recto sa pagdinig na posibleng bumagal ang paglago ng ating ekonomiya for the third quarter and fourth quarter this year. Maari pa yan mag-extend hanggang first quarter ng 2026. Bakit? Dahil daw yan sa mga reforma na pinagagawa ni Pangulong Marcos para nga masiguro na hindi mauuwi sa katiwalian yung mga pondo para sa ating mga infrastruktura. Paliwanag niya, sa ngayon kasi may mga projects tayo na naka-hold muna. At kapag naka-hold yung project, naka-hold din yung pondo dyan. Ibig sabihin, Jiggy, kapag naka-hold yung mga programang pang-infrastruktura ng ating gobyerno, hindi bibili ng materyales, hindi makakagawa ng mga bagong trabaho, therefore, affected yung ating ekonomiya. But inassure naman ni Secretary Recto na once ma-lift yung mga restrictions na yan, ay papunta na rin sa paglago kahit papano yung ating ekonomiya. So yan muna yung latest sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa Pasig City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.